Salamat sa pagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay All Sins Must Be Punished. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 19. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as He would call you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call Him as Father who judges impartially according to each of one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Or sa Tagalog, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatanggi ang Diyos. Pinapahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinawag niyo siyang Ama, igalang niyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang pinatubos sa inyo ay hindi mga bagay na sisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Sinasabi sa verse na tularan daw natin ang Diyos at maging banal tayo dahil siya ay banal. Iwasan daw natin ang masasamang pagnanasa o mga kasalanan at igalang natin ang Ama natin na sa langit. Ang ipinatubos sa atin ng Panginoon ay hindi nasisira o nababasag dahil ito ay galing sa dugo ni Kristo, na walang bahid ng kahit anong kapintasan. Teaching number 1. God is holy and He hates sin. Ang Panginoon natin ay ayaw sa kasalanan. Banal siya at walang bahid ng kahit anong pagkakasala. And dapat maging ganon din tayo. Magkakaroon tayo ng kasalanan, pero as much as possible, dapat ay iwasan natin ito sa abot ng ating mga kaya. Teaching number 2, God hates our sinful passions. Hindi kinalulugod ng Diyos ang mga makamundong bagay na siyang sinisira ang relasyon natin sa Kanya. May mga bagay tayong ginagawa na hindi gusto ng Panginoon, pero dahil nakasanayan na natin ay akala natin okay lang na gawin. Teaching number 3, God poured out His wrath on Christ. Yung galit ng Panginoon sa atin ay napunta sa Kanyang anak na si Jesus, nang mag-suffer siya sa krus upang iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Tayo dapat ang nandun, pero napakabuti ng Panginoon na namatay siya kaysa sa atin. Application number 1, be holy and set apart. Maging banal tayo at iwasan natin ang mga makamundong bagay na sumisira lang sa atin. Maging Christ-like tayo at tularan si Jesus sapagkat bumaba siya sa langit upang magbigay sa atin ng halimbawa. Application number 2, fear God and hate evil. Dapat maging sapat ang takot at paniniwala natin sa Diyos to the point na tayo mismo ang umiiwas sa mga evil things. Wala tayong ibang katakutan kundi ang Panginoon lang. Application number 3, go back to the cross. Kapag minsan natetest ang faith natin, go back to the cross. Ibig sabihin, balikan natin ang sakripisyo na ginawa sa atin ng Panginoon, sapagkat ayun ang nagligtas sa atin. Jesus died for our sins and dapat lagi yun nakatatak sa puso at isipan natin. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.